Anim na palatandaan ng mga huling araw. Alam niyo ba? Nagsalita ang Panginoong Hesukristo tungkol sa kaharian ng Diyos na tatapos sa kasamaan at gagawing paraiso ang lupa. Mabasa natin sa Lucas chapter 4 verse 43. Pero sinabi niya sa kanila, dapat ko ring ihayag sa ibang lungsod ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos dahil isinugo ako para dito. Kaya nais niyang malaman ng mga tao kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sa katunayan, tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad. Habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kaniya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito? At ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito? Sinagot naman sila ng Panginoong Hesus ayon sa Matthew chapter 24 verse 36. Tungkol sa araw at oras na iyon ay walang sinuman ang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak, kundi ang Ama lang. Subalit, si Jesus ay nagbigay ng mga palatandaan para malaman ng kanyang mga alagad kung malapit na ang katapusan ng sistemang ito. Ang mga palatandaang ito ay makita at mababasa natin sa Biblia. Ang Biblia ay ang pinaka-importante at pangunahing libro na makapagkunan natin ng mga palatandaan sa mga huling araw. Sabi ng Lucas chapter 21 verse 25 and 26, gayon din, magkaroon ng mga tanda sa araw, buwan, at mga bituin, at sa lupa magdurusa ang mga bansa na hindi malaman ang gagawin dahil sa pag-ugong at pagngangalit ng dagat. Ang mga tao ay maghihimatay sa takot at sa paghihintay sa mga bagay na mangyayari sa lupa dahil ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. Ito ang ilan sa mga palatandaan. Tingnan mong mabuti kung ito ba ay nangyayari na sa ngayon. Number 1. Ang mga tao ay magiging makasarili. Mabasa natin sa ika-2 Timoteo chapter 3 verse 1 and 4. Pero sinasabi ko sa inyo, nasa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pira, mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan. Nakikita natin ang mga binanggit na mga ugali ng tao dito. Ito ay nakikita natin sa buong kapaligiran. Isa yan sa mga palatandaan. Number 2, increase of lawlessness. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 12, at dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng nakakarami ay lalamig. Nakikita din natin yan sa buong mundo, ang paglaganap ng kasamaan. Number 3, increase martyrdom. Mabasa natin sa Matthew chapter 24 verse 9, pagkatapos pag-uusigin kayo ng mga tao at papatayin, at kapupuutan kayo ng lahat ng bansa dahil sa pangalan ko. May mga tao din na inuusig ng gobyerno o mga ibang tao dahil sa kanilang relihiyon o paniniwala. Number 4, lovers of money. Mabasa natin sa ika-2 Timoteo chapter 3 verse 2. Ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pira, or lovers of money. Tayong lahat ay nangangailangan ng pira para mabuhay tayo sa mundo. Pero iba ang maibigin sa pira na binanggit sa Biblia. Ito ay mga tao na makasarili,
gagawin ang lahat kahit masama para lang makapira. Kaya maraming mga scam na nag-exist ngayon. Mga investment scam. At kahit MLM or multi-level, may mga scam na rin. Sabihin nila, makapira ka dito kahit hindi ka mag-invite. Pero ang totoo, hindi ka magkapira kung hindi ka mag-invite. Mayroong iba napakataas ang minimum withdrawal. Kikita ka talaga sa pag-view ng mga video o sa pag-click ng mga ads nila, pero hindi mo makukuha ang iyong pera. Nasa dashboard lang. So for your eyes only ka lang. Number 5, man-made and natural calamities. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 6 and 7, makaririnig kayo ng ingay ng mga digmaan at mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot dahil kailangang mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. Dahil maglalaban ang mga bansa at mga kaharian at magkaroon ng gutom at lindol sa iba't ibang lugar. Man-made disaster tulad ng mga digmaan na pumatay ng maraming tao at nagdulot ng kahirapan sa mga apektado na mamamayan. Ang tagutom ay maaring magiging resulta sa digmaan. May mga natural disaster din tulad ng lindol, bagyo, baha na nakaepekto sa lahat ng tao sa buong mundo. At tandaan, ito ay pasimula pa lamang, sabi ng Matthew chapter 24 verse 8. Ang lahat ng ito ay pasimula ng matinding paghihirap. Bakit ganyan? Dahil sabi ng Biblia na may isang malaking kapihatian. Mabasa natin sa Matthew chapter 24 verse 21. Dahil sa panahong iyon ay magkaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula ng pasimula ng mundo hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari pang muli. Number 6, marami ang darating gamit ang kanyang pangalan. Mabasa natin sa Matthew chapter 24 verse 5. Dahil marami ang gagamit sa pangalan ko at magsasabi, ako ang Kristo, at marami silang maililigaw. Halos lahat ng relihiyon ngayon ay walang ibang dinadala kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Ang kadalasan ay ginagawa para mapirahan ang kanilang mga membro. Sabi ng Biblia sa Juan chapter 17 verse 3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo si Jesucristo. Si Jesus ay sugo lamang ng kanyang Ama. Siya po ang daan patungo sa Ama. Kung kay Jesus ka lang, tulad ng ginawa ng mga relihiyon ngayon, nandoon ka lang sa dalan. Hindi kayo nakapunta sa Ama niya. Sabi ng Juan chapter 17 verse 3, hindi tayo mabubuhay na walang hanggan kung hindi natin kilala ang kanyang Ama. Kapag nakikita mo na ang mga palatandaang ito, ibig sabihin, nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 32 and 42, ngayon ay matuto kayo sa ilustrasyon tungkol sa puno ng igos. Sa sandaling tubuan nito ng malalambot na sanga at umusbong ang mga dahon nito, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. Sa katulad na paraan, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng ito, makatiyak kayong malapit na siya at nasa pintuan na. Kaya patuloy kayong magbantay dahil hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ilan lang ito sa mga palatandaan na binanggit ng Biblia. At marami pa ito. Kung may nakikita ka at gusto mong idagdag dito, paki-comments lang sa ibaba kasama ang talata sa Biblia. Sana'y nagustuhan ninyo ang aming video at huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe button at ang bell icon below. Keep safe everyone.